hindi ka makaproduce ng enough hybrid seedlings para i-distribute sa mga small farmers. That's your problem. I gave you a 1 billion budget. Tigilan nyo na yung mga research. Pabayaan nyo, sabihin nyo sa DOST Picard kung anong gusto nyo ipag-research. Bahala silang mag-research. Kayo, i-produce nyo yung hybrid seedlings. Makinig Sige kayo po. sa akin. Sige po, ma'am. Kayo nakinig sa akin, isusumbong ko kayo sa presidente. 65 million for the Coconut Village Development Project to establish 6 sites for the Coconut Carabao Development Project, di ba? Kasi 10 million ang isa nun. Oh. Tapos yung inyong research, saan nyo itatransfer? Actually, I-realign, sir. Madam Chair, inano lang namin, parang nagbago kami ng mga research programs, ma'am. Ang So, we research nyo included- is 49 million. 48.89. 48.89 million. Yes, O, ma'am. Saan mo dadalhin? So, Madam Chair, same din po, pero meron kaming proposal for yung gene bank, ex situ, sir, ma'am. Yung cryopreservation. At Ma'am, saka cryopreservation facility, ano yon? Ma'am, yung since ang ating gene bank, ma'am, nakatanim, ma'am, yun yung ating gene bank germplasm ngayon, naandyan sa CRC. Laki, for 50 million. Yes, ma'am. O, Yun nga, ano mahal nga gagawin po. ito sa 50 million? Ay, alin po, itong 48? Ma'am, na siya, naka-designate na do sa different research centers namin, ma'am. May research centers ba kayo? Opo, ma'am, Saan? tatlo po, ma'am. Yung Albay Research Center, yung Saan lugar? sa Albay po, nasa Bicol, Oh. Ginubatan, Albay. Yung pong Davao Research Center, nasa Bago Oshiro, Davao City. At saka po yung Zamboanga Research Center, nasa Zamboanga po, San Ramon. Di ba naandun ang office niya sa Zamboanga? May office kayo dun eh. Doon kayo nagpo-produce ng hybrid seed. Yes, ma'am. Yun. Opo. Yun yung research center. Produce kayo doon? Meron din konti. Meron din po, source din po sila ng... Ginagawa nung research na yun. Kung hindi kayo magpo-produce ng hybrid seedlings. Explain mo sa akin yun. Napakalaking budget. Ma'am, yung pong... sige. Ma'am, yung sa Davao po, doon yung mga makapuno at saka dalawa, yung sa Albay Research Center at saka doon sa Davao Research Center, sa Zamboanga Research Center, piniperfect yung tissue culture ng hybrid. Ma'am, yung bulk nun, na lang po namin doon sa yung genome preservation. Hindi ka makaproduce ng enough hybrid seedlings para i-distribute sa mga small farmers. That's your problem. I gave you a 1 billion budget for that. 5% lang, 50 million. Ano ba? Ilang percent yung sa research? May research na kayo eh. Oh. Ba't kayo pa magre-research? Diba? Ano? DOST. DOST, Picard na yung research eh. Huwag na kayo mag-research, hindi naman kayo Ang gusto ko na lang, yung mga sinasabi yung research center na yan, gawin nyo na lang production ng seedlings. Yung Zamboanga, ma'am, yun. Pero Oo. yung dalawa, hindi ko alam kung anong laman. Sorry, ma'am, yung pong Davao Research Center, ang kanila pong research into nutrition and agronomy. Ano? Nutrition po, coconut nutrition. TA Picard yun. Binigyan na sila ng pera. Huwag na kayo mag-research. Gawin mo yon seedlings yun. Hybrids. Hybrid seedlings. Lahat ng offices nyo na research. Kasi binigay na sa PCA Picard. Sa Picard ang DOST. DOST Picard ang research eh. Sila na magre-research. Kayo, gawin nyo na lang production niya ng hybrid seedlings. May planting area ba yung Davao? May planting area ba yung Davao? Po, meron pong doon. Ang mga lang, ma'am. Hindi ko masyado kabisado. Ma'am, Hindi nyo nga 60 hectares, ma'am. 60 hectares. O yung Albay.
Ma'am, Gaano ka mga siguro mga 30 or Oh, ganun po. Pwede yan, pwede. tigilan nyo na ako dyan sa research na yan. Mag-produce na lang kayo ng hybrid seedlings. Gamitin nyo yung pera. Wala tayong mapamigay. Ganun. Wala tayong mapamigay. Yeah, Yun lang okay po. major. Na, alam mo, yung hybrid seedlings can produce 140 nuts per year per tree. Yung original yung seedlings produces 40 nuts per year per tree. Yung 1.5 ng coconut farmer, magiging 4.5. Mabigyan nyo lang ng hybrid seedlings. O, ang laking bagay nun. Tapos yung intercropping na yan can add to the income of farmer 10,000 pesos. Kaya, di 15,000, that's enough. I'm happy. Because, meron naman silang, health program. Meron pa kayong additional, in additional. Lahat naman sila member ng PhilHealth eh. Universal healthcare tayo. Tapos tayo lahat, libre ang ating education sa Philippines, universal education. Tapos meron pa kayo sa CHED na additional. Oh. So, gusto ko lang mapataas ang income ng farmer para hindi sila mahirap. Hindi naman sila mayaman, basta minimum wage earner lang. Kaya, very particular ako yung pag-distribute nyo ng seedlings. Yun lang ang gagawin nyo. At saka yung pag-distribute ng seedlings at pag-implement ng National High Value Crop Program. Kasi doon pa lang, yung 1.5 magiging 15,000. Kasi may experience na kami, yung mga binigyan namin ng dairy. Kasi ang dairy, minimum 5 liters a day. Bebenta mo sa buyer, that's 6 na ibibenta nung nag-aalaga sa co-op, bibilhin nila yun ng 60 pesos. Di 300 a day na yun, 9,000 a month na yun. Kaya yung asawa pa lang yun, yung asawa. At saka ngayon, ayoko na nung ibinabalik sa NDA at saka sa Philippine Carabao Center yung anak. Hindi, iwan na dun sa mga farmer yung mga anak para dumami ang animal nila at lumaki ang income nila. Alam mo, nagluluhaan yung mga asawa ng farmer pag dinidistribute ng milking animal. Malaki kita doon. Maaabot natin yung 15,000 per family. Yun lang ang habol ko 15,000 per family. Yun lang. Wala na akong hinahanap sa inyo. Yun lang. Kaya tigilan nyo na yung mga research. Pabayaan nyo, sabihin nyo sa DOSTP card kung ano gusto nyo ipag-research. Bahala silang mag-research. Kayo, i-produce nyo yung hybrid seedlings. Makinig Sige kayo po. sa akin. Sige po, ma'am. Hindi kayo nakinig sa akin, isusumbong ko kayo sa presidente. Yun ang gagawin namin, ma'am. Tapos, siguro, lang po, ma'am. Pinag-aralan ko na yan. Ako, pinag-isipan ko na yan matagal. Gusto ko lang tumaas ang income ng mga coconut farmers. In the same manner, gusto kong tumaas ang income ng rice farmers at maging competitive sila sa Vietnam. Kasi ang Vietnam, they produce rice at 6 pesos per kilo o palay, tayo 12. Pinabababa ko yung 12. Kahit man lang 8. Pag 8 na sila, competitive na tayo. Kasi yung Vietnam, pag pumunta dito, magbabayad pa yun ng tariff at magbabayad pa yun ng transportation cost. So 8, competitive na ang farmers natin. Gusto ko rin yung ating coconut farmers maigi ang buhay. Yun lang. Hindi, wala naman akong dyan. Kaya sundin nyo na lang yung sinasabi ko sa inyo. Tigilan nyo na yung mga research na yan. Walang nangyayari dyan.